Kahit hindi pa todo ang buhos ng ulan, nag-move over na ang tagilid. Pero kahit mainit man o umuulan, walang makapipigil kay Juan sa paghigop ng mainit na sabaw. Yung umuusok-usok pa. Yung gumuguhit sa lalamunan hanggang sikmura, ang sarap. Ang mainit at malapot na sabaw ng pares. Perfect na partner ng sweater wearer. Pero ang pares na ito, hindi lang patok sa masa ang presyo. The best. Kahit ano naman pong season, pasok pa rin naman po yung pares. Sobrang sarap. Pangatlong kanin ko na to eh. Pero hindi raw yung ginamitan ng magic ni Diwata. Sadyang mahusay lang daw siyang manghuli ng panlasa ng iba. Dami-daming magpapares doon, puro beef. So naisip ko, litson kawali at saka sitsarong bulaklak. Tapos ginawa ko siyang overload yung pangalan niya. Kaya ang galing ni Diwata sa pagtitimpla ng pares, gusto niyang i-share din sa ibang nangangarap maging peri sa kusina. Ilalagay niyo yung kalat niyo sa akin. What do you think? Adobo. Hindi pressure ako. Ano yung nilagay niya? Bakla? Bumili na lang tayo ng Diwata pa. May papasa kaya sa panlasa ni Diwata? Ang authentic na linamnam ng sabaw ng Japanese ramen? Hindi lang daw mas pinainit sa isang kainan sa Quezon City, sinahugan pa ng naglalagablab na apoy. Kung gusto namang kiligin habang nagra-ramen, pwede na yung ternohan ng ice cream. Ang baga ng baboy, hindi lang piniprito o tinatadtad ng mga taga-Quezon. Perfect din sa bawan. Bombay soup, Kung umuulan sa labas, sit back and relax. Dahil babasain naman namin ng maiinit at masasarap na sabaw ang inyong labi at tiyan. I wonder, bakit mas hinahanap ni Juan ang mainit at malinamnam na sabaw tuwing tag-ulan? tag-ulan na naman. At kung abutin ng malakas na ulan sa lansangan, ang hanap ng nilalamig na sikmura, ang pares na swak na sa lasa, sulit pa sa bulsa. Bakit naman kasi hindi? Ang malambot na karne ng baka, tamis alat, linamnam nitong sarsa at umuusok na sabaw. Perfect comfort food kapag tag-ulan. Sumikat siya sa isang kainan. Yung word na pares na pinagsama yung kanin. At hindi naman pares yung ulam. Ang tawag doon, asado. Kaya yung kanin at yung asado pinagsama mo, umorder ka, pair, tinawag nilang magkapares. Ang isa sa sikat na pares na tinatangkilik ng marami, ang Diwata Pares. Lechon Pares with chicharong bulaklak with soft drinks with Andy rice for only 100 pesos. Ang simpleng kombinasyon ng sarap nito tumatak sa panlasa ni Juan. Yung mga bago. Sige lang. Meron akong kaibigan dahil nga sa pandemic, nawalan ng trabaho pero chef cook siya. Tapos siya din yung naging katulong ko sa pagtitinda ko una ng Pares. Siya ang nagluto nito, tinuruan niya lang ako, kaya ako natuto. Tila may sahigding kontrobersya ang pares ni Diwata. Ang dating mainit na pares, unti-unting nanlamig.
ako kasi bigla na lang may warrant dahil nga ginamit yung ID ko. Tapos aside doon yung walang compliance yung mga tao ko before. Hassle kasi. Pero iso sa akin dahil hanggang ngayon hindi pa tapos eh. Pero sabi nga, you cannot put down a delicious pares. Kasama natin si Diwata ngayon upang tikman ang kanyang pares. Ang sikreto raw ng kanilang pares, ang 2 oras na pagpapakulo ng sabaw na may buto-buto at taba na siyang mas lalong nagpapalinamnam. Paano yung processing niya? Actually, ang proseso nito, kasi ano to, litson kawali, nilalaga muna, tinitimplahan, Lechon kawali, oh. tapos piniprito. Ito naman si charong bulaklak, ganun din, iniwa lang namin. Lalagay Lalagay natin dyan, dito, oo. oo, ganyan na siya. Haluan natin ito, Oo. ayan, ganyan. Tapos lalagyan natin ng dahon ng sibuyas. Ito na siya, sasabawan natin, ito Yes. na yung pares ko. Yes. Nakilala namin sina Ivan, Aye at Darla. Welcome to another vlog. Minsan silang namayagpag online. So maglalaba ako ngayon ng aming mga bagahan na paa. Lagyan lang tayo ng mantika para masarap din kasi. Bukod sa lifestyle, cooking ang kanilang content. Hindi talaga ako marunong magluto. Pero nung sa pag-vlog, parang madami nagre-request, luto ka naman ng ganito. Medyo tostahin lang natin kasi ako fan ako ng Sa daming vlog na nagawa kong pagluluto, natuto na lang po ako. Ang pambato talaga nila sa pagdating sa pagluluto, ang tindera sa umaga at cookeries sa kusina na si Darla. Natuto ako magluto nung nagkaroon ako ng fiancé. Kasi ako lang talaga yung magluluto nun. So that's way back 2020. So wala talagang ibang gagawa. And then yung tinry ko na hanggang sa nag-experiment na ako kung paano magluto ng iba't ibang putake. Ilang pirangong manok dahil dalawa. Si Aiba naman, natuto raw magluto dahil panganay siya sa magkakapatid. Ang ginagawa ko lang ay magsulat dito sa photo or video. At bukod sa vlogging, sumasideline rin siya bilang writer. Iba't ibang kwento, iisa ang hangarin. Ang mabigyan ng puwang sa pagkainan ang sarili nilang bersyon ng pares. Kaninong version kaya ng pares ang the best? Paano kayo magluluto? Eh, nasa akin yung may ingredients. Oo nga. Mga baklang to. Nasa kanya ang beef. Hawak namin ang beef. Hawak ang beef. Marunong ba kayo magluto ng pares? Hindi masyado mo. Ayan. Dahil kung first time nyo, tuturuan ko kayo kung paano magluto ng pares. Sa cooking battle na ito, 1 oras lang ang puhunan para maluto nila ang kanilang version ng pares. Oras ang kalaban, lasa ang sandata. Timer starts now! Now, Ang mga kalahok, una munang ginawa ang sabaw ng pares. So ang unang nilagay ko ay yung sibuyas at bawang. Ayan, para mas perfect. And then, i-join ko na yung ating beef. So, ayan, maglalagay lang tayo ng pinagpapalian ng baka para mas masarap. Ubusin ko kaya ito para walang tubigin yung kabila. Ginisa rin nila Aye at Ivan ang bawang, luya at sibuyas. Kahit anong unahin niya, kahit anong paggisa ang gawin niya, mas masarap yung atin. Correct. Dahil isasama na natin sa gisaang star anise. Tungo yung sa atin! Inihalo rin ang oyster sauce at toyo. Hey, teacher! Teacher Cook, what do you think? adobo. Hindi, adobo pa lang ang itsura, pero Okay. hindi pa daw tapos. Okay, Oo. di pa tapos. Sumunod ang sabaw. Sabay na rin nilang nilagay ang pampalapot na cornstarch. I'm so excited, ma. Pero hindi ako confident sa beef. Baka hindi siya malambot. Ganun din naman sila sa kabila. So, it's a tie. Kaninong version kaya ng pares ang magwawagi? Parehas na ang lasa. Ano nga ba ang masarap higupin kapag umuulan? Ito na. Temprado. Tsokolate. 8.
vibe sa akin to. Kasi pagkakape gusto ko mas black o brewed coffee. Ano to? Parang ang laki na lalagyan. Palanggana ba to? Ang lapad! Ano to palanggana? Ma'am Susan, huwag kang matakot. Hindi yan nangangagat. Ramen, buksan ko na mata ko. Ramen, kaya nga tayo mga pinamahilig tayo sa ramen. So ako, ire-recommend ko to. So 10 sa akin to. 10 ang ramen. May pupuntahan ho tayong ramen house na pwedeng umapoy at masarap i-partner sa ice cream. Dadayo tayo sa isang kainan sa Quezon City na sala sa init, sala sa lamig. Ang pambato kasi nilang ramen, pwedeng hot or cold. Ang may-ari ng kainan ito na si RJ, Certified Ramen Lover. Nagpabalik-balik daw siya ng Japan para mahuli ang sarap ng authentic ramen. Habang nasa Japan kami, naisip namin, why not bring yung experience na na-experience natin dito sa Japan, sa Philippines. Para authentic Japan vibes, ang estilo ng pagkain ng ramen dito, Ichiran style o yung perfect for solo diner. Ang ramen mula sa salitang Chinese na lamien o pulled noodles at mas naging popular na noodle dish sa bansang Japan. Ang ramen kasi ang isa sa naging survival food ng mga Hapon noong katatapos lang ng World War II. Hindi siya product at hindi siya natural na pagkain ng mga Japanese. Pero bakit sumikat yung ramen sa Japan? Dahil nagkaroon ng kahirapan. Naging mahirap. Kailan nag-start yung kahirapan na yun? Binoba ng US yung Japan. So, ang nangyari no, nagkaroon ng shortage sa mga pagkain. Nagkaroon din ng maraming supply ng mga products ang Japan. Ito nga yung wheat flour. So, ang daming wheat flour, ang pwede nilang gawin sa wheat flour, gawing noodles. Ang mainit na sabaw raw kasi noon, ibinebenta lang sa mga kalsada sa murang halaga. Kaya naging malaking bahagi ito ng kanilang hapag. Ang sarap ng bersyon ng ramen ni RJ, sinahugan pa niya ng gimmick. Gusto namin maglagay ng something quirky, so why not insert yung quirkiness ng mga Japanese. Sa pagluluto ng Thai ramen, una munang nilalagay ang noodle sa mainit na bowl. So make sure na yung broth natin naka-ready na rin siya pagkasalin nito para sure na mainit pa din yung ramen natin. Kikurage, or in Tagalog, tenga ng daga. Itatap natin itong leeks na may hinalong rayu beets and rayu oil. Egg natin, ajitsuke tomato. Then next natin itong sajang natin. Ito yung pork giniling. Lastly, sa mga toppings natin, maglagay tayo ng petchay. Para umaapoy ang ramen, ang panggatong ni RJ, vodka. Ang ice cream ramen naman, naisip daw nila ang ideya nitong nakaraang summer, kung saan ang mainit na ramen pinapartneran ng vanilla ice cream para maging swak pa rin kahit tag-init. Yung tinatawag nating contrast sa temperature, masarap daw kumain yung bibig, sensation sa bibig na may natitikman kang malamig tapos may konting init. Minsan naman init tapos bakit kasi journey ng bibig mo yun. Kumbaga nagkakaroon ng iba't ibang sensation. So unahin natin yung noodles na pinakuluan depende sa preference nyo, kung firm, soft. Ang stock o sabaw nito tinatawag na torigara o mas light ang flavor at nutty kumpara sa Thai ramen. Next naman natin, ilagay natin tong leeks natin. And then itong chashu natin. So smoke pork siya. Para mas maging crunchy and magkaroon ng texture yung ice cream ramen natin. Lalagay tayo ng corn. So nag-a-add din to ng konting sweetness. And then lastly, maglagay tayo ng dalawang naruto. So Japanese fish cake siya. So additional toppings lang din siya. At syempre, hindi mawawala ang vanilla ice cream.
Ano naman ang masasabi niyo mga ka-wonder? Very rich in flavor. Tapos yun nga, true to its name, fire. So ito nga, pinapawisan pa ako hanggang ngayon. Okay nga, ubos lahat. Naubos namin yung good for 4 na order. Thank you. Babalik kami. Nalasahan ko po dito yung pinaka-vanilla ice cream. So, syempre medyo spicy ito. Then vanilla yung ice cream. So, nag-complement yung pinaka-lasa niya. Sala sa init, sala sa lamig, nasa kumakain yan. Ito ang literal na nagbabagang putahe. Hindi dahil may maliliit na ningas ng apoy o baga, kundi may sangkap na baga ng baboy. Oo, tama ang dinig nyo, kaya huwag nang bumuntong hininga. Dahil ang baga ng baboy sa probinsya ng Quezon, may sabaw na panalo. Ang Bombay soup may pasabog daw na lasa. Even though matanda na siya na pagkain, pero sa kalahatan, sa buong Pilipinas, hindi siya pamilyar. Para daw siyang yung turban ng Bombay. So, naging part na lang siya ng kultura at tradisyon ng mga taga-Quezon. Kinalakihan na raw ng ka-wonder nating si Estelita ang pagluto at pagkain ng Bombay soup. Kaya kahit lumipat na sa Pasig, lagi pa rin daw siya naghahain sa hapag ng Bombay soup. Maliliit pa kami. Inabot na namin itong mga Bombay soup. Binibili namin yan sa isang tindahan doon ng mga nagtitinda ng ulam per piece. And syempre, pagka merong handaan, nagluluto na rin kami ng sariling amin. Ang nagpapasarap daw sa mainit na sabaw na ito, ang kombinasyon ng baga ng baboy at oregano na isang klase ng herb o pampalasa. May taglay itong carvacrol and thymol na nagbibigay init sa katawan, bagay na bagay sa maulang panahon. Magpapakulo po tayo ng tubig. At lalagyan na rin natin syempre ng pork ribs or buto-buto, pampalasa, sibuyas, pamintang buo, powder na konti, patis, konting asin. Habang pinapakuluan ng sabaw, paghahaluin lang ang giniling na baga ng baboy, sibuyas, pampalasang asin, paminta at bawang. Saka sasamahan ng itlog para magdikit-dikit. Panghuli, ilagay ang oregano at patatas. Saka ilalagay sa daon ng saging. Kapag gumulo na, pwede nang isama ang binalot na giniling na baga. Ilang kulo-kulo pa. Pwede nang higupin ang mainit na Bombay soup. Lagi din siya niluluto ng mother ko, yung Bombay. Then, nakahiligan ko na rin siya lagi pag niluluto sa bahay. Siyempre, sabaw siya. So, may pag sa umaga, kunyari, pag niluluto ito, masarap siya higupin. Mostly, lahat ng mga Indian na nakarating sa Pilipinas, even yung mga sepoy na tinatawag, yung mga sundalo ng mga British, marami kasi sa kanila galing sa Bombay. Kumpitin pa sa init ng Bombay soup, pwede pa itong mas painitin ng lambanog. Di ba nagiinuman pag piyesta or ano, masarap din po itong pulutan nila at lalong-lalo na pagka yung mainit na mainit. Siyempre, lasing-lasing na. So, naghahanap ng mahinit na sabaw. May kanya-kanya ring say ang ilan nating ka-wonder. Bakit ang nilaga? Oo nga, basap nga. Malinamnam. Lagyan lang ng konting sili na buyo. Pulot. Ang baga ay mataas sa protina, mataas din ito sa iron, at meron din tong collagen, at meron din siyang zinc. Mataas din sa purine na tinatawag natin, no? Na pag kinain natin, pwedeng tumaas ang ating uric acid, lalo na sa mga pasyenteng meron ng matataas nito. So, kailangan pagka nataas ang uric acid, babawasan na lang natin ang ating pagkain ito or lilimitahan lang natin. Tunog dayuhan man ang tawag. Basta mainit ang sabaw at nagpapaginhawa ng katawan, panalo yan! Sa hinaba-haba ng pagpapakulo ng masarap na sabaw, kailangan magka-level din ang sarap ng kanin at ulam. Ang diwata ng Parisan, tila metikulosong nagmamasid sa bawat galaw na mga gustong sumunod sa kanyang yapak sa pagluluto ng pares. Ay, kakaiba rin ito. Mukhang sanay na sanay ito magluto. Yes po.
Pero siyempre, magkakatalo tayo dyan mamaya sa lasa niyan. Sa lasa. Diba? Sa lasa talaga tayo magkakatalo. Parang Pero- batchoy, no? Oo. Pares naman silang iba yung diskarte sa pagluluto ng pares. Sa bagay kasi yung mga pares kanto talaga, diskartihan lang talaga yan kung paano mo pasasarapin yung paninda mo. Oo. Nababalikan talaga ng customer. So, ganun yun. Kahit di perfect yung pagkakasunod-sunod. Basta masarap, okay na yun. Oo. Oh. Sinimulan na rin ng mga kalahok ang pagsasangag ng kanin. Sa loob ng 45 minutes, tapos na ang mga kalahok. At para magkaalaman na, hahatulan siyempre yan ng subok na panlasa ni Diwata. Masarap siya. Kakaibang lasa niya, maanghang-anghang na parang may hawig siya ng litson paksiw. Yung lasa ng pares mo. Pero masarap. 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 Ikaw, anong panlasa naman yung ano mo? Masarap siya, promise. Masarap. Tikman na naman natin yung sabaw. Ito naman medyo masabaw na hindi masyadong malapot. Yun. Pero yung lasa ng sabaw, importante. Tikman naman natin ngayon. Yes, ako rin. Titikman ko rin yan. Parang parehas ng anlasa. Kaya lang malabnaw siya. Malabnaw nga lang to. Pero yung lasa nila, similar. Oo. Ang reason kung bakit may nanalo sa inyo kasi para sa akin pasado naman din talaga. May kanyang lasa pero parehas masarap. Mananalo ay Walang iba kundi walang iba kundi si ito. Darla! Darla! Si Darla! 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 Oo, galing mo yan, Darla. Parang hindi nyo matanggap. Kapag ka nanalo ka dito ay may premyo kang ganito at si Darla ang nanalo. Dahil nakulangan ako dito sa soup, may libreng soup ako ng Paris, doon sa Diwata Paris. Yay! Ang comfort na hatid ng pares, talaga namang walang kapares. Saan sulok man ng Pilipinas, kapag maulan ang panahon, iisa lang ang inaasam-asam na higupin ni Juan. Sa restaurant man o kainan, sa gilid man ng kalsada o lansangan, o sa mismong hapag sa loob ng tahanan. Tiyak nakakalma ang kumukulong tiyan sa mainit at malasang sabaw. Mga ka-Wonder, kung may mga topic po kayo na gustong pag-usapan, mag-email lang po kayo sa iwondergtv@gmail.com. Ako po si Susan Enriquez. At i-follow niyo po ang aming social media accounts na iWonder. Ako po ulit, si Empoy Marquez. Paano po magkita-kita po tayo tuwing linggo ng gabi sa GTV at ang mga tanong ni Juan, bibigyan namin ng kasagutan dito lang sa I Wonder!